o pawawalan niya, palalayuin na lang niya. Pero, sakto naman po may dumaraan ng mga traders. Ibinenta po si Joseph. Binenta siya. Imagine po ninyo, kayo po ba kung kayo may mga kapatid? Ano, kahit hirap na siguro ang inyong kabuhayan, hindi nyo magagawang ibenta yung kapatid nyo. Tama po ba? Kahit nga halimbawa excuse me lang po, di ko na po alam yung ano nyo, yung pamilya ninyo. Kung meron man kayong kapatid sa labas na naisama na sa inyo, papalakihin na, sama-sama na kayo. Kung yun ay bunso, hindi nyo siya, bagamat kaiingitan nyo minsan dahil binibigyan ng pabor ng magulang ninyo, hindi nyo siya iisipan na ibebenta ninyo. Di kaya o kaya ay papasalangin nyo, o di kaya ay katulad ng pusa, na isasama nyo na kung saan lugar, at pagkatapos ay bibitawan at ililigaw. Di mo ba? Ganun ang ginagawa natin minsan sa kinaiinisan nating hayop eh. Sa Amerika, maraming ganyan. Mahal kasing magpasuko ng aso. Kaya pinawawalan na lang sa lansangan. Hanggang sa makuha ng dog city. Ganun po ang naranasan ni Jose. Ibinenta po siya ng kanyang mga kapatid. At nung nato na po siya sa Ehipto, ibinenta din siya ng mga Ismailite na bumili sa kanya. At ang nakabili nga sa kanya ay yung captain of the palace guard na nagngangalang si Potiphar. Binili siya, ginawa siya katulong una doon sa bahay, at pagkatapos dahil napakaganda ng performance ni Joseph at napakalinis tignan, lahat ng kanyang ginagawa ay in order, ginawa siyang mayordomo. Ang sabi ng Mr. Potiphar, ng palace guard, captain of the palace guard, sabi niya, ikaw ang mamumuno sa lahat ng mga katulong dito sa loob ng bahay at pamamahalaan mo itong aking buong sambahayan. May karapatan kang pakialaman ng lahat ng yan. Maliban lang sa asawa ko. Yun ang sabi ni Jose. Nagkataon naman po itong si Mrs. Potiphar ay masyadong na-attract kay Jose. Siguro, bukod sa kagandahang lalaki na, matipuno pa ang katawan, at saka, mabait pa. Kaya, araw-araw na lamang itong si Mrs. Potiphar ay inaaya si Jose na sipingan siya. Pagka wala yung ng-duty yung kanyang amo na si Mr. Potiphar dahil captain of the palace guard naka-duty. Kaya sabi ni Mrs. Potiphar, sipingan mo naman ako? Hindi naman makakarating kay sir. Basta sipingan mo ako. Ayaw ni Jose. Kasi, ang kapiro ni Jose ganito, malaking kasalanan nito sa Diyos, malaking kasalanan nito sa aking amo na napakabait sa akin at pinamahala ang buong sambahayan maliban lang po sa inyo, ma'am. Kaya hindi ko kayang gawin. Kaya nung isang araw na talagang masidhi na ang pagnanasa, baliktad na yung babae nagnasa doon sa lalaki. Matindi ang pagnanasa, ay hinablot si Joseph sa kanyang damit para sipingan siya, subalit nakahulag po si Joseph at nakatakas. Naiwan nga lang yung damit. Yung kanyang tibabal. Kaya yung ginamit na ebidensya, at pagdating ni Mr. Potiphar, yun ang ginamit na ebidensya, may padrama-drama pa siya na siya pinagtangkaan, kaya ito si Mr. Potiphar sa galit, ipinakulong si Joseph. At kung nasa kulungan na, maraming naganap, nakulong din yung butler na tagahanda ng pagkain ng hari, at saka yung baker na tagagawa ng pagkain, na naginip yung dalawa, ininterpret ni Joseph yung panaginip ng dalawa, yung butler na balik sa kanyang posisyon, yung baker naman ay nabitay. At pagkatapos nun, nakalimutan siya noong butler sa loob ng 2 taon. Nakalimutan siya. At nung nanaginip naman yung hari, habang itong butler ay nagsisilbi sa hari,